Back to regular programming tayo. Yung ikot namin ni Mrs. Dizon na walang plano. Yung kahit ano makita, pwedeng tikman. Kung ano yung pinakamukhang masarap, susubukan. Flaky, crispy, pinalutong ng mantika. Wow, ito na yung Chinese hamburger. Ibang-iba yung bread. Flaky, crispy, pinalutong ng mantika at nilagay dun sa parang pinan-fry. Tapos parang almost giniling-like na shredded beef. So wala siyang wini-wish ko na sana merong wansui. Pero ito puro mga dahon ng sibuyas. Tikman natin. Pasok sa lutong meter tong isa na to. Rinig na rinig. Yung bread. Nag-absorb pa siya nung beef. At sobrang ganda nito. May lutong. Ayan, no? Ito pa lang masarap na kainin. Crunchy, crispy. Yung beef, manamis-namis. Wala masyadong pepper. Parang lasa lang na masarap na beef. Hindi rin masyado sa Chinese spices, pansin ko. Yung overall saya nito yung uniqueness at saka yung sarap ng tinapay. Hindi naman siya lumalaban doon sa Siyempre masarap din yung beef patty ng Western burgers. Pero yung kakaibang factor niya, ibang level naman siya ng saya. Maganda nga na tanggalin mo sa utak mo yung hamburger na word. Isipin mo Chinese beef sandwich Ang sarap nito. Okay, itong pork naman, ganun din. Hindi rin siya yung giniling na bilog-bilog na shinred lang ng yung parang strips ng pork. Tikman natin. Ito parang mas sinunog yung nito. Ang ganda ng browning ng bread nito eh. Tikman ko Lutong mas masarap nung pinalutong. Ganun pala dapat. Request mo na extra lutong pa. Ang sarap, ang juicy, at saka mag-iingat kayo dahil kumakatas sa ilalim yung juice kasi meron pang ending na nilalagay na pampalasa na manamis-namis. Masarap. Ako wini-wish ko lang na mas may live pa na halimbawa, ako mahilig ako sa onions. White onion sana o kaya yung green na wansui. Yun sana. Sa utak ko lang parang yun na magpapa-elevate ng sobrang sarap. Pero as is, parang solid na solid to. Second na titikman namin, meron kaming nasilip dun sa Prosperity Wing ng Lucky Chinatown Mall. Sa second floor. Bango-bango nito. Itong sabaw na to. Tomato soup. Pero ang ganda na itsura ng wonton niya. Maliliit lang. Pero marami. Pero sobrang para nakaagana yung amoy at saka itsura ng tomato soup. Man natin Ito yung unang hinihigop. May smoke yung soup nito. Mala-mala hotdog nga yung lasa. Hindi ko maintindihan kung bakit. Yung pulang hotdog natin, pag nilagay mo sa sabaw yun, may masarap na contribution yun. Konting ganun. Ibig sabihin ko, lasang karne. Lasang karne yung soup base na to. Hindi ko lang ma-point out kung malapit ba sa lamb. Kaya nasasarapan ako yung lasa ng soup niya. Pero, may nalalasahan akong buo-buong kamatis na sarap. Tikman natin yung wonton niya. Okay. Hindi actual meat yung wonton niya. Mala-mala kumbaga, kaya sabi ko kanina parang lasang hotdog I think ganun siya, yung laman niya, parang processed. Yun lang yung downside, pero masarap naman siya kainin. Ang sarap ng size niya, ang sarap ng nakabalot sa kanya na rice, malambot. Yun lang, hindi siya actual meat talaga. Okay na okay itong soup kasi mura lang, kaya ko rin in-order. Mas para sa akin, ang unique, hindi naman lahat merong tomato wonton soup. Hindi ako nabigo dito. Hindi ko nahanap actually yung
actual meat kasi yung soup naman yung hinahanap ko originally. Dito ko lang nalaman na pwede pala yung lasa ng tomato soup nakahalo ng dim sum o wonton. Pwede ah. Bukan naman natin tong rice nila. Kanina pa ako nagkikrave ng rice. So, parang ito ang parang isa sa pinaka-solid. Malambot yung beef, nakita ko na agad. Natin na wala mo na itlog. Ingat. Ang sarap ng beef. Sobrang tender talaga. As in, solid. At saka ma-pepper na ma-pepper. Yung pepper na yung hindi yung fine na grind. Yung malalasahan mo talagang pamintang masarap. Sa mga mahilig sa pepper. Solid to. Lagyan ko ng itlog. Ganda rin ng itlog eh. Tapos nakaserve siya sa small frying pan. Kahit sibuyas lang iulamin ko, parang okay na. Katsaka yung mga bell pepper. Try natin na. Sarap. Sobrang sarap nitong rice meal na to. More dahil kanina pa ako naghahanap ng kanin. Pero hindi rin. Sobrang lambot niya talaga. Ang sarap isama nung sauce dun sa kanin. Sobrang grabe yung savory taste nitong isa na to. Hindi rin maalat. Saka tingnan mo yung lambot ng beef. Ayan, walang laban eh. At saka hindi siya overcooked. Makikita mo, pinkish pa yung loob pag kahit ano piliin ko parang, sobrang ganda ng luto. Parang malamala pepper lunch, parang gano'n yung dating. Pero ang lambot nung, pag may nakatikim sa inyo nito, ewan ko lang kung nakachamba lang ako pero sobrang lambot talaga ng beef niya. Okay, shrimp chow fan. Parang meron pang pork floss sa ibabaw, Pero konti lang yung sahog niya na shrimp. Fried rice na shrimp. $2.95. Medyo pricey siya for what it is. Pero malalaman natin yung presyo. Yung lasa. Tikman ko nga to. Sige. Kunin natin, nakachamba tayo ng maliit na shrimp. Ang sarap lasang wok. Ang sarap-sarap niya. Hindi ko lang alam kung sulit ba siya sa 300. Pero kung lasa yung hanap mo, gusto mo yung siguradong lasang wok, I think sulit naman. Pero dahil Pilipino tayo, kailangan hanapan mo ng ulam to. Although makakain mo siya nang wala ng ulam, karang kumpleto na yung lasa sa bibig eh. Yun, protein ang kailangan kasi konti lang yung Hindi naman masyado rin malakas yung pork floss niya, yung lasa. Pero yun nga, tasty. Okay din yung shaksha. Natsambahan namin pero chain pala to, marami na rin to iba-ibang branches. Pero very promising. Itong next na pupuntahan namin ay nasa tabi lang ng Binondo Church. Malapit to dun sa sikat na bilihan ng mga dim sum at saka malapit to sa may bagong location ng Holland Hopia. May sisilipin tayo dito, simpleng bakery. Pero kami susubukan. So, mula sa new location ng Holland, katabi ng Dong Bay, dati bumili kami dito ng hopia sa Pho Chuan Tin. Pero ang aga namin nandito, sabi ng may-ari, dapat matikman yung Darling Biscuits. Sobrang lambot, sigat daw sa Taiwan at may tikoy daw to sa loob. Ito yung Darling Biscuits. So. Kagatan ka na muna. Masarap nga siya kainin. Sobrang lambot niya. Since 1948. Pero, nabudol din niya ako bumili ng hopiang baboy. Titikman ko rin yun. Mahilig kami doon eh. At saka yun ata yung pinakasikat nila. Tikman ko mamaya. Okay to. Stop. 40 pesos lang. Subukan ko na tong hopiang baboy. Ito yung best seller dito. Pho Chuan Tin. Mataba. Pero maliit lang. Malayo pa lang naamoy ko na yung typical scent ng hopiang baboy. Sibuyas ata ang tawag ng iba dito eh. Tikman natin ha. Mukhang flaky rin eh oh. Solid din. Yung halos nagiging powder yung outer layer. Lasang sibuyas nga. Ang lakas ng amoy. Okay. Yun yung niya, personality niya. Nagiging parang sobrang crumbly yung labas niya.
Okay, ngayon ko lang na-discover tong Hopiang Baboy dito. Katapat lang ng Holland. Holland yung paborito ko eh. Ito pa isang sikat daw dito. Pineapple cake. Sikat siya sa Taiwan daw, di ba? Matataba yung pineapple. Ito yung nabibili sa airport eh. Pag yung mga normally pinapasalubong. Ba natin? Masarap. Sarap na ito. May alat yung ano niya, paligid niya. At masarap yung pineapple. Gusto ko yung consistency nito. Tingnan nyo. Nadudurog na naman din. Ayan o. Ang bilis maging powder. Sarap siya kainin. Hindi matamis na matamis. Actually, mas nangingibabaw nga yung alat ng ano, yung outer. Sarap siya. Mabango. Mabango pineapple. New discoveries. Pandagdag lang. Ma'am, ano nga itong pochwantin? Anong tawag dito sa bread na to? Patke po, or tinatawag po natin siyang prosperity puto. Prosperity puto. Tuwing kailan po meron itong puto na to, ma'am? Tuwing Chinese New Year, sir, or yung tinatawag din nating Three Kings, which is 6 days after Chinese New Year. Okay. Ano po ba? Meron ba itong ano? Kasi sa Chinese, ang tawag po natin dyan is huatke. Pag sa yung huatke po, pag translate mo po sa Tagalog, parang prosperity, nagpro-prosper siya. Okay. Kaya karamihan po sa mga Chinese, inaalay nila para mag-prosper yung business nila. Sa lubong sa New Year? Yes po. Okay. So, bubili ako nito, baka maging prosperous ako sa this sigurado coming year. Yan. Sigurado so, po kinakain siya, paano siya kinakain? Straight lang? Ganun lang? Mas masarap po siyang kinakain pag i-steam nyo ulit. Mas Ayan. mainit. Then, lagyan nyo po ng salted butter. Kasi manamis-namis po siya. Yan ang gamitin ko. Yes Yan ang po. gagawin ko sa bahay. Lagyan Talaga siya ko ng butter. Yes, salted Steam. sir dapat. Steam. Yes, steam nyo po siya. Okay. Kasi parang puto nga naman. Okay, prosperity cake. Bago sa atin to. Ang gusto ko lang ipahabol dito sa Pochwantin, meron ako sinubukan na pinagmamalaki din nila. Yung kanilang radish cake. Pinrito ko to sa bahay at sinabi buo-buo pa daw halos yung radish. Medyo iba daw siya sa mga existing. Tama. Napakasarap nga nung radish cake nila. Nagustuhan ko to talaga. Ngayon, pagkagaling niyo ng Pochwantin Bakery, pumunta na kayo sa likod, tawirin niyo yung Hongbon Bridge. Meron kaming na-discover dito na masarap na dessert, pampalamig. Ito yung hinahanap ko. Nung isang araw nadaanan ko na to, pero gabi na. So, mas maganda ngayon tanghali. Chinese halo-halo. Ang difference daw, wala yung gata, sinabi na nga ni ate. So, cooler siya. At ang pinakagusto ko dito, may pakwan. Taong napakahilig sa pakwan, ako yun. Man ko na, sobrang sarap. Asa pakwan nga. Subukan ko na walang pakwan, At saka ang sarap sa mouth nung mga jello-jello niya. Tingnan natin to. Iba-iba, may beans Sobrang refreshing. Mas may taro. Lumalagkit pag nakain mo. Ang sarap. Hindi pati ganoon din katamis. Sobrang refreshing. Yun ang masasabi ko talaga. Ang dami nangyayari dito. May barley pa. Kung ano-ano sinkers Kompleto. May sago rin. Hindi. Parang black jelly to. So, ang dami ng klaseng sinkers. Pero ultimately, ang paborito ko dito yung melon. Tapos tinanong ko paano all year round ba yung melon? Yung pakwan. Pag wala, pwede daw dragon fruit. Or malaman ko ano yung fruit in season. Pero, minimake sure nila na makapag-provide sila ng watermelon. Kasi, yun yung secret din. Yun yung base na pag inilagay mo dun sa soup base mo, talagang maglalasang watermelon yung lasa. Which is sobrang refreshing. Ang sarap higupin, sobra. Pag nainitan, lalo na pagdating na yung summer, pasok na pasok to. Tikman naman natin itong juice. Isang orange at parang meron din buo-buo sa loob. Talagang may sinker talaga siya na unique. Yun nga yung parang pahaba,
At ito talaga yung looking forward din ako kasi may totoong passion fruit. Ano unahin natin? Gusto ko yung passion fruit. Favorite namin ino-order to eh. Parang lahat dito, kung ang aim mo ma-refresh ka talaga. Talagang dito ka talaga pupunta. Ang sarap ng parang gulaman. Familiar tayo dyan eh. Wala naman lasa talaga yon, pero ang gandang sinker nito, may kagat din siya. Pero, lasang-lasa nga na tama siya, lasa sang jam ng passion fruit. Hahagipin ko lang yung mismong bilog-bilog Refreshing. Mamaya magpapadagdag lang ako ng yelo. Gusto ko mas malamig pa. Pero masarap yung lasa. Tikman natin to. Ito may yelo to. Ito naman yung orange juice. Wow. Ang sarap ng lasa ng orange. Kaya pala, alam niyo yung lasa nito? Lasa ng rind ng orange, yung balat. Yung pala yun. Kasi ang bango-bango nung lasa nito. Hindi yung pulp bits nung mismong orange siya. Ang bidang lasa yung rind ng orange. Kaya masarap. Mabango siya, masarap. Surprise to ha. Kakaibang rin ng orange. Kasi madalas pag orange yung piniga, yun ang ini-expect mong magiging unang lasa sa'yo. Ito yung nagugulat ka. Yung bango ng orange yung bida dito. Sobrang refreshing din. So alam nyo, subukan na rin natin itong milk tea. Kasi parang okay lahat na sinubukan namin na ice at saka yung mga coolers nila na walang milk tea. Pero I'm sure malupit yung milk tea dito. Tikman na natin Nagpakwento kami yung character ng milk tea nila dito milky. Yung iba kasi masyadong lasang floral o kaya ang lakas ng lasa ng tsaa. Malalaman natin. Tapos yung sinker niya, mukhang grass jelly. Hindi siya yung boba, yung kadalasan. Tikman natin, pero luin natin para yung yelo. Iba nga yung lasa ng milk tea, masarap nga. Milk siya, pero hindi yung familiar, yung regular milk na lasa. Isa pa. Naiintindihan ko na kasi sabi sa atin, paborito ng mga bata ito. Ang dami daw din ng estudyanteng customers. Nakakatuwa yung blend ng tea at saka ng milk dito. Tama, prominent yung lasa ng milk. Pero hindi yung common na notion natin na parang yung milk na nasa litro pack. Iba. So yun pala yung milk tea nila. Tama yung description ni ate. Ito yung tamang makakatulog ka pa sa gabi kasi mas milky siya kesa sa mas matapang na tea. So na-appreciate ng mga may edad kasi pwede silang mag-milk tea sa gabi at makakatulog pa. Tapos yung boba, pwede rin pala ng option yun. Etong case na to, iba yung sinker na ginamit sa amin. Na-appreciate ko rin kasi fully na-enjoy ko yung lasa nung pagka-milk tea niya. Unadulterated na lasa ng milk tea. Pero I think yung mga bata, gusto nila yung mga sinkers sa boba. Solid to. Ito, dahil hindi namin natikman to last time, halo-halo milk tea naman. Punong-puno siya nung laman. Kaya imagine ko kung milk tea mo siya in-order sa baso, hindi mo mailalagay yung mga beans na yan. Tsaka yung may mga grass jelly. So, trip ko rin dahil may crushed ice na ganyan. So, tikman natin. Sarap. Yung milk tea nila na milky nga. At saka, ang sarap kainin talaga ng mga cute things nila, yung mga malagkit. Itong bean naman na to, ngayon ko lang matitikman. Mamalaki Imbis na red bean na maliliit. Okay. Hindi masyado matamis yung mga ganong kalalaking beans. Masarap siya kasi parang nakasanayan nating malalaking beans sa halo-halo natin sa Pilipinas. Pero ako, mahilig ako sa red bean talaga. Wini-wish ko na sana meron na sila nun. Pero gusto ko rin to. Dalawang klaseng halo-halo, nakakaiba.
Isa nga yung Chinese halo-halo tsaka yung halo-halo milk tea. Okay din to. Alam mo, nakuha ko yung hinahanap ko dito, yung na-imagine na utak ko, sabi ko, babalikan ko to. Nakita ko kasi yung picture nung Chinese halo-halo mula sa labas. Sobrang, ang iniisip ko, may yellow, refreshing, maraming sinkers kasi parang maraming malagulaman. At nadagdagan pa kasi may milk tea pala na okay at saka masarap yung mga juice. So, yung panay ang bida ko kay Mrs. Dizon, tara balikan natin yun. Tama yung instincts ko. Gaboom! We take the highs with the highs, ain't no surprise. Take the lows with the lows, see where it goes. Exploratory flows, expect the cons and pros. Experience the juxtapose of X and O's. Take the Ginagawa nyo saan, Sam? Sa China. Ito. Sa China, sir, yung itong brand, 30 na po. 30 branches na to. So, ito talaga imported pa. Sige nga, passion fruit juice. Sobrang refreshing daw nito. Nakalagay crystal. Ito po siya. Kakaiba siya. Tawag nila dito madalas. Yung passion fruit meron yan. Yes po, ito yung Parang alam ko yung sago na yan. Sa San Pablo, ganyan eh. Di ba? Ganyan, sa gulaman. Yun, nalagyan din ng... Yan ang gusto ko, may totoong passion fruit eh. Pero jam. Jam na. Oo. Kasi hindi ko alam kung na-try nyo na po yung passion fruit. Pero yung parang